40 pesos. May nabibili pala yung 40 pesos natin na damit. Hello! It's Shane. And today, alam niyo ba kung anong gagawin natin? Gagawa tayo ng Taytay haul! Nung last Sunday, wait. Okay. So, last Monday, nagpunta ako ng Taytay. Of course, kasama si Baba. Shout out! Thank you sa pagsama sa akin sa Taytay. So, ayun. Today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko at kung magkano sila. 40 pesos. Totoo ba? At syempre, bibigyan ko rin kayo ng ilang tips sa pagpunta sa Taytay. Okay. Tip number 1. Pag pupunta kayo ng Taytay, huwag na kayong magsuot ng mga kung ano-anong mamahalin na accessory. Kasi marami talagang tao dun sa Taytay and baka actually hindi lang dun sa Taytay. Kung magko-commute kayo papunta sa Taytay, siksikan din. Kasi ako nag-commute ako from Makati to Taytay. So, sumakay ako ng MRT, sumakay kami ng bus, pumila kami para sa bus. So, ayun. Huwag na kayong magsuot ng mamahaling accessories dahil baka hindi nyo mamalayan, hindi nyo na pala suot yung kwintas nyo or yung bracelet nyo. Tip number 2. Mag-set kayo ng budget pag pumunta kayo sa Taytay. Kasi nag-set ako ng budget. Actually, nagdala ako ng 2K nung pumunta ako ng Taytay. Tapos, syempre, nagtabi ako ng 500 para sa pamasahe and sa pagkain, kung kakain kami doon. So, ayun. Nag-set ako ng budget ko. Actually, inisip ko pa nga na mag-withdraw kasi sobrang dami, as in, sobrang daming mabibili sa Taytay. Ma-overwhelm kayo. Baka isipin nyo na mag-withdraw pa. Fortunately, medyo malayo daw yung withdrawhan at ayoko nang bumalik doon sa pinanggalingan namin. So, ayun. Tip number 3. Magsuot kayo ng damit na komportable kayo. Huwag kayong magsuot ng damit na makakapal. Kasi of course, mainitan kayo habang nag-iikot-ikot kayo doon kasi malaki talaga. Marami kayong iikutin. At kung magsusuot kayo ng damit, at make sure na yung damit nyo ay yung pwede kayong makapagsukat ng madali, ng mabilis. Kasi ako, nung pumunta ako doon, nagsuot lang ako ng yung pants ko na manipis, na color yellow. Yung manipis na pants ko, and then nag-shirt lang ako. Kasi yun lang yung damit ko talaga. Kasi, syempre, may bibilin tayong mga bagay na gusto nating sukatin kasi ayaw na nating bumalik ng Taytay, especially kung malayo tayo, diba? Alam nga naman babalik pa tayo ng Taytay dahil lang mali yung size na nabili natin. And tip number 4, magdala kayo ng eco bag. Mahalagang tip to, guys. Magdala kayo ng eco bag kung ayaw nyong mahirapan kayo sa pagbitbit ng mga binili nyo. At syempre, para makatulong na rin tayo sa pag-save ng environment. Lagay ko na lang sa baba, guys, yung schedule ng Taytay Tiangge na nakuha ko sa Facebook ng Taytay. Okay? So, without further ado, let's get started! Okay, let's start. Simulan na natin sa aking suot na yellow dress. This is a wraparound dress, guys. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya, of course. And nabili ko to sa Igpay ng 160 pesos. Bago kami nakapunta ng Igpay, ang unang napuntahan namin yung Club Manila East. Tapos nagtanong-tanong kami doon kung saan yung papunta ng Igpay. Actually, malapit lang naman, guys. Magkakalapit lang sila. Sabi namin, saan po papunta ng Igpay? And tinuturo naman nila. So, pagdating ko ng Igpay, as in, wow. Na-overwhelm ako kasi sobrang dami kong nakita na yung mga hinahanap ko talaga na damit. Okay, so 160 ko siya nabili. And before going to Taytay, guys, ito yon, plot twist. Nagpunta ako sa bazaar bago ako pumunta ng Taytay. A day before ako nagpunta ng Taytay, pumunta ako ng bazaar. And nakita ko to, yung mga dress na wrap around na binibenta nila ng 250 pesos. Imagine, 160 tapos 250 nila binibenta. Ang laki nung natipid ko. Next thing that I got is this brown jacket. Nakikita niyo ba? Bakit parang iba yung color niya sa cam? Ayan. So, yung loob niya, dark brown, and yung labas niya, wait lang. Ayan. Yung labas niya, light na brown.
and yung loob, dark. Tapos meron siyang hoodie. Ano bang tawag dito sa jacket na to? Ito ba yung parka? Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Pero ayan yung itsura niya, guys. Ipapakita ko rin siya sa inyo. Ang ganda niya kasi pag tinupi nyo yung sleeves, ayan o. Magkakaroon siya dito ng dark brown na detail. Yung tela niya ay ano to? Velvet. Hindi ako magaling sa tela, guys, pero itatry ko na ma-explain ng maayos sa inyo. So, yung tela niya ay velvet. Ayan. Parang carpet. Niloloko nila daddy carpet daw. Pero ayan, ang ganda niya. As in, ang ganda niya talaga, guys. Isa to sa mga favorites ko na nabili ko sa Taytay. So guys, alam niyo ba kung magkano ko to nabili? Ito yung nakakagulat talaga. Nagulat ako nung tinanong ko kung magkano to. Kasi sabi ko, nung nakita ko siya, as in, yung una kong nakita, may ibang color ito, guys. Meron ito yung green na, ano yung tawag doon? Yung green na usually na color ng mga parka na jacket. Army green? Army green ba yung tawag doon? Army green, oo. Ganon yung color niya. Actually, yun yung unang nakita ko. Tapos, tinignan ko pa yung mga ibang color. Eh, nakita ko yung brown. Tapos sabi ko, kakaiba yung color niya. Hindi siya common. So, sabi ko, ayun na lang bibiling ko. Sabi ni Kuya, 180 po. Tapos, akala ko, nagkamali lang siya. So, pinaulit ko, Kuya, magkano ulit? Sabi niya, 180 po. And oo guys, 180 ko nabili yung jacket na yun. Maniniwala ba kayo na 180 yun? Ang ganda niya guys, hindi siya talaga yung mukhang mura na jacket. Ang kapal niya. Next is this blue crop button down. So ito itsura niya. Ayan. Maraming designs and maraming colors to guys. Ito yung last na binili ko bago ko umalis dun sa Taytay. Kasi, actually marami ako nakita na nagtitinda ng ganito, pero naghanap ako ng mas mura pa. Yun pa pala guys, another tip, huwag kayong bibili agad kasi pag umikot kayo, baka may makita kayo na mas mura pa. So, nabili ko to ng 100 pesos. Yung iba, nung nagtanong ako, 120 pesos. So, 20 pesos yung difference. Malaki na rin yun guys ha. Eto pa. Ano yun, retail ko siya nabili, pero kapag wholesale yung price, 90 pesos lang siya. So, 3 pieces and up, 90 pesos lang. So, yun. Kung bibili kayo, kung pupunta kayo ng Taytay, siguro magsama na rin kayo ng mga friends nyo para makabili kayo ng mga wholesale. For me, kasi hindi na ako bumili ng wholesale kasi wala namang ibang magsusuot. Wala naman ang pagbibigyan. So, ayun, binili ko siya kasi, yun, usually, 10 pesos yung difference ng price nila kapag wholesale and retail. Next, of course, hindi ako mawawalan nito. High waist na black pants. Guys, binili ko siya ng 300 pesos. And tignan nyo naman. Tignan nyo itsura niya. Guys, hindi siya mukhang 300. Ayan. So, wala siyang pocket sa harap. Wala siyang pocket sa harap. Nasa likod lang. Yun lang yung ayoko. Kasi gusto ko talaga yung may mga pocket na mga pants. So, eto, ipapakita ko yung zipper kasi usually yun yung nagiging problema natin. So, ayan. Ito yung zipper niya. Hindi naman mahirap buksan at isara. At hindi rin siya yung bumababa basta-basta. Yung biglang bumubukas na lang na zipper. Hindi siya ganun. Basta make sure na ilalak niyo yung zipper. Ayan. Ibababa niyo to. Ang naging problema ko lang dito guys, yung butones niya. Kasi medyo maluwag. Ayan. Kaya pinaayos ko na lang to kay daddy. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na magsuot kayo ng damit na makakapagsukat kayo ng madali. Kasi ang nangyari dito sa akin guys, kasi syempre, di ba, akala natin yung size natin ng pantalon, usually yun na yun. So, ginawa ko, hindi ako nagsukat kasi parang walang area na pwede ako magsukat ng pants. And inisip ko na parang hassle pa ako magsuot ako ng pants, tapos nakapants ako na manipis. So sabi ko, hanapin ko na lang yung size ko, tapos kuha ako ng one size bigger. So, yung waistline ko, so usually yung mga pants ko ay 27 yung size. So, sabi ko kay kuya, size 28 po. Tapos, hindi ko na siya trinay. Inikot ko lang siya dito sa may leeg. Di ba yun yung kapag daw magsusukat ng pantalon? Inikot ko siya sa leeg ko and kasya naman. Kaya lang guys, kasi ang nagiging problema rin minsan yung sa legs, yung sa legs natin. Lalo na sa akin. So, ayun, hindi ko sinukat. Sabi ko, size 28 kuya. Tapos, kinuha ko na, binayaran ko na. Tapos,
Tapos, umikot pa ako, nagpunta ako sa may bilihan ng shorts. Wait lang, papakita ko yung shorts. Sa bilihan nitong high waist na shorts. So, eto, sabi ko okay lang na magsukat ako dito kasi shorts lang naman, so hindi masyadong mahirap. So, ginawa ko, nagsukat ako. Kinuha ko, of course, yung una, 27, kasi yun nga yung size ko. Sabi ko, kuya, 27 po. And guys, oh my God, halos mamatay-matay yung chan ko dun sa 27. Tapos sabi ko, sige kuya, 29, tatry ko yung 29. Hindi pa rin nagkasya, guys. Alam niyo kung anong size? Naging size 31, guys. Size 31. Yung 27 ko, naging 31. Tapos, sabi ko, oh my God, yung pantalong ko hindi kasya kasi size 28 yung kinuha ko. Buti na lang, mabait si kuya. Binalikan namin. Tapos sabi ko, kuya, pwede bang paltan yung size? And pinapaltan niya. So, ginawa ko rin 31 yung pants ko and nagkasya. So, yun guys. I suggest talaga na kung pupunta kayo ng Taytay at balak na bumili ng pants, ng shorts, guys, magsuot kayo ng damit na madaling patungan. So, ito nga yung susunod natin. Since nakita nyo na din, itong high waist na black shorts. So, ito siya. Binili ko siya na, magkano ko nabibili ko dito? Binili ko siya ng 150 pesos. Wait lang, tama ba? Oo, tama. Binili ko siya ng 150 pesos. Actually, hindi ko pa siya nagagamit, guys. So, meron siyang pocket sa harap. Ayan. Pati sa likod. Dalawa sa likod din. Dalawa sa harap. Tapos yung, ayan, meron siya ditong detail sa baba at sa taas na. Yung parang tas na damit. Ayan. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Tapos, ito, papakita ko rin yung botones, of course. Actually, parang same siya nung pants ko kanina. Same yung zipper and same yung botones. Ayan. So, guys, 150 pesos para sa shorts. Next is this gray cardigan. Actually, bumili lang ako nito kasi syempre papasok sa office. Tapos may mga damit ako na medyo hubadera, ganun. So, kailangan ko ng pamakong. Ayan, mahaba to guys. Wait lang. Paano ba papakita? Ayan. Ayan, mahaba siya. And binili ko to ng 100 pesos. Not bad kasi. Usually, nakikita ko to 150 pesos. So, ayan. Next, of course, hindi makukumpleto ang Taytay haul kung wala ito. Binili ko to guys sa may Club Manila East. Lahat nung pinakita ko sa inyo kanina, lahat yon binili ko sa Igpay. Ito lang yung nag-iisang nahiwalay sa Club Manila East ko binili. Pagpasok namin ng Club Manila East, nakita ko to agad. Tapos guys, alam niyo ba kung magkano ko to nabili? Binili ko siya ng 60 pesos. Paano pa kung wholesale, di ba? Actually, inisip ko nga na bumili. And I regret na hindi ako bumili ng marami nito. Kasi sobrang ganda niya. Ano ba tawag dito? Kami? Kami ba yung tawag dito? Basta electric plated na blouse. Ayan. 60 pesos. Tapos kapag wholesale, guys, 50 pesos. Eh, ang daming colors. Kaya lang, yun nga, inisip ko na ako lang naman yung magsusuot. So, baka masayang yung iba. So, hindi ako bumili. Pero ngayon, pinagsisisihan ko yun. Next is this romper shorts, guys. Ayan. Tignan nyo. Ang ganda nito. As in, ang ganda niya, guys. Nabili ko siya ng 130 pesos. So, same yung pinagbilhan ko nito at netong suot ko ngayon. Nakabili ako dati ng rompers na ganito. Kaya lang guys, hindi ko alam. Ang sikip niya, sobrang sikip ko. Pero ito ngayon, sobrang ganda ng fit niya sa akin. Ito guys, magugulat kayo kung magkano to. Dandadadan. Ay, wait, hindi na. Ba't mo kasi black? Ito, dark blue na, tawag dito. Yung low back na shirt, crop na shirt. So, ayan siya. Mababa yung likod niya, guys. Color blue, dark blue siya. 40 pesos. 40 pesos. So, yun nga, guys. Nabili ko siya ng 40 pesos lang. 40 pesos. May nabibili pala yung 40 pesos natin na damit. Next, ito, yung last. Jogger shorts na partner. So,
So this one's for Baba. And this one's for me. Ang ganda niya, guys. Hindi siya sobrang manipis. Tapos ang ganda rin ng garter niya. 140 pesos, guys, para sa dalawang shorts na. Wala siya susukatin kasi, guys, shorts lang naman siya. So, yun lang, guys. I'll see you on my next post. Don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it to get notified whenever I upload a new video. YOLO and bye, guys.